Mga kapatid sa pananampalataya, pumasok na po ang panahon ng Pasko, Kapaskuhan. At para po sa mga kababayan natin na mga kakristyanuhan, ito po ang season of love, season of giving. Alam na alam yan ng mga balik Islam, mga dating Kristiyano. Pero sa atin po ng mga Muslim, ito po ay season of lies, season of blasphemy, panahon ng mga kasinungalingan, panahon ng paglapastangan sa Panginoong Allah. Paano ang Pasko panahon ng paglapastangan sa Allah? Mga kasinungalingan, ito po ang ating khutbah. Makinig po kayo mabuti mga kapatid. At ang masakit nito ay marami ang mga Muslim po na sumasali dito sa piyesta na paglapastangan sa Panginoong Allah. Marami ang mga Muslim na nagbabatian ng Merry Christmas. Ano ang hatol ng Islam kapag ikaw na Muslim, nakipagbatian ka ng Merry Christmas? Ganoon din po mga magulang na may mga anak sa nag-aaral sa elementary high school, pati college. Pinapayagan nila ang kanilang mga anak na umatin ng mga Christmas party sa paaralan. Ano po ang hatol ng Islam tungkol sa mga magulang na yan? Yung mga bata, walang kasalanan, maliliit yan eh. Hindi nila alam. Pangatlo, mga Muslim na nag-o-organize ng Christmas party. Marami ito, marami. Mga Muslim mismo. At pinapalitan nila ang pangalan ng Christmas party. Ipinapalit nila Family Reunion Party, Thanksgiving Party, Cultural Party, Year-Ender Party. Bakit kailangan itapat mo sa Christmas? Maraming gumagawa nito ng mga kababayan ko, mga Maranao. Ang pag-reunion. Hindi ba pwede mag-reunion tayo ng Idul Fitr, Idul Adha? Bakit kailangan Christmas? Nakasanayan na kasi. Dahil walang pasok, bro. Mga bata walang pasok. Mga nag-opisina walang pasok. Christmas. Bakit? Sa Idul Fitr may pasok din ba? Sa Idul Adha may pasok rin ba? Wala rin pasok. Ang sabihin mo, nakasanayan na ng mga Muslim na mag-celebrate ng Christmas. Papalitan lang ninyo ng pangalan. Gagawin lang ninyo family reunion. Christmas po yan. Kahit sinong tanungin mo Kristiyano, Christmas yan. Pwede naman kayo mag-reunion ng Setyembre, Oktobre, January, February, Agosto. Bakit kailangan mong itapat sa season of Christmas? Ano ang hatol sa inyo? Mamaya. Number 4. Mga Muslim na empleyado sa mga non-Muslim companies na sumasali sa Christmas party. Ano hatol? Number 5. Mga Muslim na negosyante nagbebenta Christmas light, Christmas lantern, Christmas tree, Santa Claus, Christmas card, mga kagamitan, Christmas paraphernalia na walang ibang paggagamitan kundi Christmas. Hindi mo magagamit ang Santa Claus sa Idul Fitr, Idul Adha. Hindi mo magagamit ang Christmas tree sa Idul Fitr, Idul Adha. Ang paggagamitan lang ay Christmas. Ano ang hatol ng Islam? Sino nagbigay ng hatol? Abay, hindi po si Salim Gimba. Hindi nagbibigay ng hatol si Salim Gimba. Trabaho lang ni Salim Gimba. Pasahin ng mga hatol ng mga ulama. Saan galing ang hatol? Sa pinakamalaking grupo
ng pinakamalaking mga scholar, mga senior scholars ng Saudi Arabia, kung tawagin, the Permanent Committee. Saang aklat, brother? Fatawa Islamiyah, Volume 1. Paki-double check. Ano ang hatol ng mga scholars? Bago natin basahin sa inyo ano ang hatol, alamin muna natin ano ang Christmas. Alam ito ng mga balik Islam. Dumaan sila nito taon-taon eh. Sa mga Maranao na lang, Tausug, Maguindanao, Yakan, Basilan, ano ang Christmas? Okay. Tandaan ninyo ha. Ang Christmas ay piyesta na ipinagdiriwang ang araw na kapanganakan kuno. Bakit kuno? Hindi naman totoo, pinanganak ng Disyembre si Jesus. Lahat ng pari, lahat ng Christian scholars, alam nila na iyang Disyembre 25 kasinungalingan. Hindi totoo. So, ano ang ipinagdiriwang ito? Piyesta ng araw ng kapanganakan daw ni Hesus Kristo. Hindi bilang propeta ng Allah, hindi bilang sugo ng Allah, kundi bilang anak raw ng Allah. Allahu Akbar. Ito yung lapastangan. Ito yung kalapalapastangan. Na ang ipinagdiriwang ay ang kapanganakan kay Jesus, hindi bilang sugo ng Allah, hindi bilang propeta ng Allah, kundi bilang anak raw ng Allah. Isang kasalanan na nabanggit sa Quran na halos sumabog ang universe, halos magkabiyak-biyak ang planetang daigdig, halos gumuho ang mga bundok sa tindi ng kasalanan na papanganakin nila ang Allah. Ito yung lapastangan. Insulto. Saan ang katibayan mo, bro? Quran mismo. Basa. Sinabi mismo ng Panginoong Allah. Bada. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Chapter 19, verse 88. Quranul Karim. Paki-double check. Mamaya pag-uwi ninyo. Anong ibig sabihin? Binasan natin. At sinasabi nila na ang pinakamapagpala ay nagkaanak ng isang lalaki. Antakin mo yan, Quran yan nagsabi. At ito ang sineselebrate. Dagdag pa ng ayah. Laqad ja'tum shay'an idda. Karugtong na ayah. Tunay, kayo ay nakapagbigkas ng isang bagay na pinakakasindak-sindak. Nakapagbigkas kayo ng salita na pinakakasindak-sindak. Nakakatakot. Bakit? Karugtong. Karugtong muli. Chapter 19, verse 90. Quranul Karim. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takirrul jibalu hadda, na kung saan ang mga kalangitan ay halos sumambulat, sumabog, at ang daigdig ay magkabiyak-biyak, at ang mga kabundukan ay magsipagguho sa pagkawasak. Bakit ganito kabigat? Sagot, karugtong na ayah. An da'aw lirrahmani walada, na iniakibat nila ay isang anak na lalaki sa pinakamapagpala. Sa diretsang Tagalog, classical na Tagalog yan, sa diretsang Tagalog, na pinapanganak nilang Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang Christmas. Sakaling hindi mo alam, ito ang Christmas. Ito ang pinakadiwa ng Christmas. Ngayong alam mo na, basahin natin ang hatol ng mga scholars. Number 1, haram na i-celebrate ng Muslim ang Christmas. Kapag po hinatulan ng mga scholars ng haram, hindi nila nahatulan na wala silang basis sa Quran sa Hadith. Kapag po hinatulan nila ang isang gawain o isang bagay ng haram at ginawa mo, mayroon kang kalalagyan sa impyernong apoy.
Number 2, haram para sa mga Muslim na magbatian ng Merry Christmas. Alam mo ba ibig sabihin ng Merry Christmas? Merry, maligaya. Kristo. Mas, mesa, samba. Maligayang Kristong samba. Yan ang ibig sabihin ng Merry Christmas. Tanungin mo lahat ng Kristiyano, lahat ng pari. Ano ibig sabihin ng Merry Christmas? Maligayang Kristong samba. Lumalabas sa bibig mo ang Shirkul Akbar. Nakikipagbatian ka. Bro, binati ako. Yan ang isasagutin mo. Sagutin mo. Patnubayang kanawa ng Allah. May Allah guide you. Yan ang isasagot mo. Hindi ka sasagot na Merry Christmas also. Allahu Akbar. Number 3. Haram, mga bro, mga nanay, mga tatay, na may mga anak na nag-aaral. Haram ng inyong mga anak pasalihin ninyo sa Christmas party sa paaralan. Brother, babawasan ng grade yung anak ko pag hindi ko pinasali sa Christmas party. Mamaya, nanay, babasahan kita ng batas ng Department of Education na nagpapatunay na ang mga Muslim exempted sa Christmas. Bawal pilitin ang anak ng Muslim sa Christmas. Mamaya, babasahin ko mamaya. Balikan natin. Number 4, haram sa mga Muslim. Marami po ang gagawa nito. Lalo na sa aking tribo. Nagre-reunion kapag Christmas. Haram para sa mga Muslim na mag-organize ng Christmas party. Napapalitan lang nila ang pangalan ng Christmas party ng family reunion party, Thanksgiving party, cultural party. Niluluko niyo yung sarili niyo. Maniwala kayo, Christmas party yan. Tanong ko nga bakit mo itatapat sa season of Christmas, Kapaskuhan? Hindi ba kayo pwedeng mag-family reunion ng Idul Fitr, Idul Adha? O kaya Oktobre, Nobyembre, February, Marso? Bakit itatapat sa Christmas? Subhanallah. Ruling ng mga scholar, haram. At sino mang mga mag-organize niyan, kayo po ay nagkakasala. Huwag na ninyong idahilan na reunion ng mga magkakamag-anak. Reunion namin ng mga magkakamag-anak, mga sultan, mga pamilyang Maharlika, mga pamilyang Kianunian. Allahu Akbar. Anong pamilyang kay Kianunian? Christmas po yan. Kianunian, ibig sabihin po, royal blood. Mga royal blood. Number 5, haram para sa Muslim na empleyado na sumali ka sa Christmas party na inyong trabaho, kumpanya. Brother, tatanggalin ako sa trabaho pag hindi ako umati ng Christmas party. Mamaya, babasahan kita ng 2 batas na depensa mo. Mamaya, balikan natin. Number 6, mga negosyante. Limpak-limpak na salapi. Kinita mo sa pagbebenta ng Santa Claus. Christmas tree, Christmas light, Christmas lantern. At ibibili mo ng pagkain. Kakainin yung pamilya. 40 days, 40 nights. Kahit mangitim ang noo mo sa kasusudyod, hindi tatanggapin ng Allah ang mga ibada mo. Isang subo lang na haram na kainin mo. Sabi ng hadith, haram na magbenta ng anumang paninda na may kinalaman sa pag-promote, pag-celebrate ng piyesta, na hindi bastang piyesta, hindi ordinaryong piyesta, kundi piyesta na ang ipinagdiriwang ang pag-insulto sa Panginoon mo na pinapanganak. Nag-gets mo? Ordinaryo nga na piyesta birthday ng santo. Bawal sa atin ng mga Muslim. Yung pa kayang pinapanganak nila ang Allah kay Jesus. Lapad, lapas, tangan, kataas-taas ang insulto sa Allah na piyesta. Pagkatapos nagbebenta ka ng mga paninda na ipopromote sa piyesta na yan,
kilabutan ka, katakutan mo pa. Ngayon, matapos natin ipaliwanag sa iyo ano ang Christmas at ano ang rulings ng mga scholars, itatanong muli, bro, bakit bawal ang Christmas? Pinaliwanag na nga eh. Okay, dagdagan natin. Baka sakali hindi mo na-get sa unang paliwanag natin ano ang Christmas, dagdagan natin. Nang sa gayon, maintindihan mo, ano ba ang Christmas? Mga kapatid na balik Islam, makinig kayo mabuti. Pati ng mga Maranao, Tausug, mga muro. Ibig sabihin ng muro, lahat ng Muslim sa Mindanao. Muro na lang. Gamitin natin na term, muro. Maranao, Tausug, Yakan, Basilan, kahit anong Muslim. Minsan, ang pamilya mo hindi Muslim. Asawa mo hindi Muslim. Mga biyenan mo hindi Muslim. Tapos, magka-Christmas sila. Ano ang gagawin mo? Paano ba ipinagdiriwang ang Christmas? Alam ng mga balik Islam ito. Halimbawa, ngayong araw na ito ay 24, Disyembre. Halimbawa lang. Ngayong araw na ito, Disyembre 24. Maghahanda sila ng pinakamasasarap na mga pagkain. At yung pamilya mo na hindi Muslim, naghanda rin. At minsan makikita mo, Muslim mismo na tatay kasamang namamalingki para maghanda ng lulutuin sa Noche Buena, midnight meal. Ihahanda yung pagkain sa pagkainan para pagputok ng 12 midnight. Pagpasok na pagpasok, unang segundo na pagpasok ng Disyembre 25, birthday daw ni Jesus. Bubuklatin yung mga pagkain at pagsasalu-saluhan. Ang lahat ng pagkain na iyan, kapatid, kahit na mga halal yan, kanin ay halal. Ano mang halal na pagkain, yan po ay alay, offering kay Jesus. At anumang inialay na pagkain, matik na po yan na haram. Anumang inialay sa Diyos-Diyusan ng mga pagkain ay haram. Then, nandoon ka. Enjoy na enjoy ka. Lami-lami. Christmas. Tuwan-tuwa ka. Natutuwa ka sa piyesta. Nakalimura sa iyong Panginoon. Insulto sa iyong sinasamba. Tuwang-tuwa ka. Enjoy na enjoy ka. At doon ka namatay. Doon kayo nabutan ni malakal mo na heart attack ka or na stroke ka, namatay ka, na hindi ka nakapagtauba, namatay ka na. Status mo, Shirkul Akbar. Anong sabi ng Quran? Chapter 4, verse 48, Quranul Karim. Inna Allah la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah na siya'y bigyan ng mga katambal sa pagsamba sa Kanya, ngunit pinatatawad niya maliban sa anuman na luluubin niya. Pangalawang dahilan, bakit harap? Sakaling hindi mo na-gets yung paliwanag natin sa itaas, o dagdagan natin, number 2, na dahilan. Bubusisiin natin mabuti. Wala pong bumubusisi nito. 31 years, almost, taon-taon po, ito ang ikinukutba ng inyong abang lingkod. Pinaiikot sa Metro Manila. May napapatnubayan, mayroong matigas ang ulo, matigas ang puso, hindi napapatnubayan. Paulit-ulit natin ikinukutba ito sa mga Muslim. 31 years. Hindi tayo nagsawa. Opo, hindi tayo nagsasawa. Kahit na paulit-ulit. Ngayong Disyembre, ito, bago mag-Disyembre, pinaikot na natin. Huling Biyernes ng Nobyembre. Ngayong unang Biyernes ng Disyembre, pangalawang Biyernes ng Disyembre, pangatlong Biyernes ng Disyembre. Puro ito ang topic, pare-pareho. Makikita nito sa YouTube. I-type mo na sa YouTube, Islamic Information Services, Episode 47. Ito mismo. Then, last na Friday ng Disyembre, ang tatalakay naman ng inyong abang lingkod, New Year.
Okay. Pangalawang dahilan, bakit haram ang Christmas? Ipinagdiriwang ang kapanganakan kay Jesus bilang anak raw ng Allah. Ito dinan natin ito. Hindi kasi ito alam ng mga Muslim. Lalo na yung tumanggap ng regalo. Sabi ng ibang mga pwede kang tumanggap ng regalo kapag Christmas kasi ginawa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanggap niya yung regalo ng Hudyo. Hindi yun pwedeng naidalil. Kasi magkaiba yung piyesta ng Hudyo sa Christmas. Ano kaibahan, bro? Okay. Ano ang piyesta ng Hudyo? Kung ano man ang kanilang piyesta. Ano ang piyesta ng Christmas? Ano ang ipinagdiriwang? Hindi lang ang ipinagdiriwang ay Diyos-Diyusan, kung hindi ang ipinagdiriwang ang araw na papanganakin nila ang Allah kay Jesus. Mas grabe. So hindi mo po pwedeng sabihin na tanggapin ko yung 5 kilong bigas na pamaskong handog dahil tinanggap ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang regalo ng Hudyo. Iba itong pamaskong handog. Handog ito kay Jesus sa kanyang pagiging anak ng Allah. Na mas masaklap. Hindi mo pwedeng idalil yung ibigay ng Hudyo. Magkaiba yung kaso. Ito mas mabigat itong kaso ng Christmas. Wala pang pamaskong handog panahon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi pa naimbento ang Christmas. Ngayon, ano ang sinabi ng Allah tungkol sa siya ay binigyan ng anak? Basa, chapter 9, verse 30, Quranul Karim. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Malapit-lapit na pagkahulugan. Sinasabi ng mga Hudyo na si Uzair ang anak ng Allah at sinabi ng mga Kristiyano ang Misayas ang anak ng Allah. Ang mga ito ay pawang mga kasinungalingan lamang mula sa kanilang mga bibig. Sinusundan yaong mga mas nauna sa kanila at mga hindi nananampalataya. Suma kanila ang sumpa ng Allah. Anong pagkaligaw nila? So mas mabigat na kaso ang Christmas fiesta kaysa sa yung tinutukoy mo na piyesta ng Hudyo. Kaya, hindi mo dapat tanggapin ang regalo na bigas. Pangatlong dahilan, bakit haram ang Christmas? Ano bang ipinagdiriwa? Ano bang pinakadiwa ng Christmas? Ang Diyos naging tatlo. Diyos na anak. Hindi naman pwedeng Diyos na anak o walang Diyos na ama. Diyos na ama. Mayroon pang pangatlo. Diyos na Espiritu Santo. Tatlo. Ipinagdiriwang ang araw na ang Allah ay maging pangatlo sa tatlong Diyos. Dahil ipinanganak na si Jesus. Si Jesus, siya mismo ang Allah na nagkatawang tao, nag-reincarnate, nagkatawang tao, bumaba sa lupa para isalba ang sanglibutan. Allahu Akbar, ito po blasphemy. Lapastangan. Anong sinabi ng Allah tungkol sa ginawa siyang pangatlong Diyos? Basa, chapter 5, verse 23. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Chapter 5, verse 73, Quranul Karim. Anong ibig sabihin? Nagkafir sila na mga nagsasabi na ang Allah ay ang pangatlo sa tatlo. So pag sinabi mo na ang Allah pangatlo sa tatlo, nagkafir. Ito ang sineselebrate kapag Christmas. Ang Allah pangatlo sa tatlo. Nag-gets mo? Ito po ang sineselebrate. Nagkaanak siya, so nagkaroon ng Diyos na anak. Ama siya, Diyos na ama. Mayroon pa isang Diyos, Diyos na Espiritu Santo. Naging tatlo. Samantalang ang Allah ay nag-iisa, wala siyang katulad, walang anak, hindi pinanganak, lam yalid, walang yulad. Pagkatapos, sisilibrate na nagkaanak. Subhanallah. Dagdag pa, tunay, ang Allah ay nag-iisang Allah. Kung hindi sila titigil sa kanilang sinasabi, ang mga walang sampalataya sa kanila ay tatanggap na isang masaklap na kaparusahan.
Balikan natin yung eksena ng Noche Buena. Kasi marami sa atin na may kamag-anak na non-Muslim. Hindi mo naman sila pwedeng pagpigilan eh. Baka idemanda ka nila eh. Bawal sa konstitusyon. Pigilan mo yung tao sa kanyang relihiyon eh. Hindi naman sila Muslim eh. Kaya mo pigilan kung Muslim. Hindi naman Muslim yung tatay mo, yung nanay mo. Tinutukoy ko balik Islam. So, nandoon ka, Noche Buena. Ano ang dapat na gawin mo? Magpaalam ka ng maayos kung totoo ang puso mo, iman mo. Sabihin mo sa pamilya mo, mawawala mo na ako ng magdamag ha, iiwasan ko yung 25, Christmas. So maghanap ka ng da'wah center na ikiketer ang mga balik Islam sa 24-25. So doon ka tumuloy. Pero alisto kayo, mga da'wah center. Baka naman pagpupuyat rin kayo. Ha? Magle-lecture kayo tungkol sa Christmas. Di para ka rin nagisali. Mag-lecture kayo sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Pagdating ng alas 9, huminto na kayo. Matulog kayo maaga. Huwag ninyong sasabayan yung hihintayin na 12 o'clock midnight. Nasasabayan ninyo midnight, kakasayahan ng mga kakristyanuhan dahil sinasalubong ang kapanganakan sa kanilang sinasamba. Tapos gising rin kayo, nagle-lecture kayo. Matulog na kayo. Huwag kayo sumali. Ngayon, kung wala kang mapuntang da'wah center at may pera ka, maghanap ka ng mumurahing hotel. Doon ka magpalipas. Patayin mo yung ilaw, matulog ka, wala makakagising, wala makaka-istorbo sa iyo. Ngayon, kung hindi mo gagawin yan at sasali ka sa pamilya mo, hindi naman po pwede na nagkasayaan sila, ikaw nakaupo, nakasimangot. Nagiinuman sila ng alak, tapos ikaw pakapi-kapi ka. Ha? Nagsasayawan sila, tapos ikaw nakaupo ka, nakasimangot. Siyempre, mahahawaan ka nila. Ngingiti ka rin, ismile ka rin, magkakantahan sila, maimpluwensyahan ka, at yung puso mo umikot ng kaunti. Kaunti lang na umikot yung puso mo. Baka naman totoo na Diyos si Jesus, patay ka. Ha? Baka naman totoo na ipinanganak si Jesus, anak ng Allah, patay ka na. Syirkul Akbar. At doon ka namatay. Doon kayo nabutan ng stroke. Doon kayo nabutan ni Malakal Maut. Forever ka sa apoy. Namatay ka sa Syirkul Akbar. Basa. Chapter 5, verse 72, Quranul Karim. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Katotohanan, sino man ang magtalaga ng mga katambal sa pagsamba sa Allah ay ipagbabawal sa kanya ng Allah ang paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tahanan, at para sa mga dhalimun wala silang mga kakampi. So sabi ko sa inyo kanina, 31 years mula 1994 hanggang ngayon, ikinukutba namin ito taon-taon. Pero mayroon pa rin mga Muslim, enjoy na enjoy sa Christmas. Mas gusto nila ang Christmas, lami-lami, kaysa sa Tauhid. Ito ang alistuhan mo. Ito ang pinaka-alistuhan ninyo, mga brothers, mga sisters. Isang gabi na lami-lami, isang gabi na enjoyment, pwede niyang mabura ang lahat ng ginawa mong kabutihan sa buong buhay mo, lahat ng ibada mo, lahat ng ginawa mong act of worship, lahat ng kabanalan na ginawa mo sa buong buhay mo, pwedeng mabura isang gabi lang ng Syirkul Akbar, ng pagdiriwang ng Christmas. Basa. Chapter 6, verse 88, Quranul Karim. Walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ngunit kung binigyan nila ng mga katambal ang pagsamba sa Allah, ang lahat ng kanilang kinagawi ang gawin, magiging walang saysay sa kanila. Useless lahat.
ang iyong hajj, ang iyong umrah, ang iyong mga fasting ng Ramadan, ang iyong mga tahajjud, ang iyong mga zakah, ang iyong mga sadaqah, ang iyong jihad kung nag-jihad ka. One time ka lang na gumawa ng Syirkul Akbar. One time lang. Borado lahat. Borado lahat. Bigyan ko kayo ng isang example ng pinakabanal na nilalang. Puro samba sa Allah. Puro samba. Thousands of years. Thousands upon thousands of years na puro samba sa Allah. Meron bang nilalang? Bro, meron ba itaw na edad thousands? Si Iblis na isinumpa, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Nabanggit sa tafsir ni Ibn Kathir, si Iblis, bago siya naging masama, pinaka-the best siya na worshipper. Thousands upon thousands of years, pinaka-the best siya na mananamba. Kaya nga siya itinasa-itasi dahil sa kanyang pagiging worshipper. Mga malaika mismo, pinangangaralan niya, nililikturan niya. Siya mismo nangangaral. Ang tindi niya. Ngunit one time lang. One time lang. Sinupak niya, sinuway niya ang kanyang Panginoon. Lahat ng nagawa niyang pagsamba, thousands upon thousands of years, burado lahat. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito ang alistuhan natin. Baka sa isang gabi na lami-lami, isang gabi na enjoyment, lahat ng pinaghirapan mong ibadah, burado lahat. Yan ang alistuhan. Ngayon, sabi nung kapatid, brother, masyado ka namang radikal, brother. Hindi to radikal, ha? Talagang tinasabi lang natin ng tama. Nasa puso yan, brother. Hindi naman kami naniniwala na si Jesus anak ng Allah. Hindi naman kami naniniwala na Allah nagkaanak. Ang puso namin ay pumipintig sa La ilaha illallah. Walang Diyos maliban sa Allah. Kaya lang kami nagbebenta, brother, ng Santa Claus, Christmas tree, Christmas light, Christmas lantern. Kabuhayan, bro. Anak buhay. Alam mo, krisis ngayon. Kailangan natin ng kabuhayan. Allahu Akbar. Subhanallah. Bumigkas ka lang. Bibig mo. Bigkasin mo lang ang Merry Christmas. Maligayang Kristong samba. Yan na ang kontribusyon mo. Yan ang tulong mo. Yan na ang suporta mo sa pag-promote ng piyesta na halos sumabog ang universe sa galit ng Allah. Patinin mo yung anak mo. Yan ang suporta mo. Magbenta ka ng Santa Claus. Yan ang suporta mo. Sa batas ng tao, kapag tinulungan mo ang kriminal sa gawain na krimen, kriminal ka rin. Pinakaminus, conniving to the crime. Subukan mo na yung nagre-repack ng shabu, tulungan mo, repack ka rin. Pagdating ng mga pulis, sa tingin mo, hindi ka huhulihin? Ilan ang nakakulong sa Munti? Ilang nakakulong sa Correctional Institute na mga Muslim na walang kasalanan, na damay, nung i-raid ang bahay, sama-sama. Ito pa kaya kusang loob na tinutulungan mo ang krimen? Yan ay sa batas ng Allah, batas ng tao. Paano kaya sa batas ng tauhid? Ang tinutulungan mo mismo, hindi lang Syirkul Akbar. Ang tinutulungan mo mismo, hindi lang Kufrul Akbar. Ang tinutulungan mo mismo, blasphemous Syirkul Akbar, blasphemous Kufrul Akbar. Sa tingin mo, wala kang sabit dahil hanap buhay lang, bro. Crisis kasi ngayon eh. Ha? Wala kang lusot. Saan ang katibayan mo? Wala kang lusot. Basa! Chapter 5, verse 2, Quranul Karim. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ngunit huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at paglabag, at katakutan ninyo ang Allah. Katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Chapter 5, verse 2, Quranul Karim. Anong gagawin namin, bro? Ha?
bago natin puntahan yung anong gagawin namin, bro. Ano ang dapat gawin ni Muslim kapag Christmas? Bago natin puntahan, daanan mula natin ito. Importante ito. Mahalaga ito. Marami po ang mga Muslim na nagko-convert kapag Christmas nang hindi nila alam. Alam mo ba na walang kapagod-pagod ang mga pari, mga pastor? Maraming Muslim nagko-convert sa Katoliko pag Pasko. Pagkatapos ng Pasko, balik sa Islam, balik Islam. Pagdating ng Christmas, balik Katoliko. Ang tawag sa kanya, balik-balik Islam, balik-balik Katoliko. Ha? Saan ang katibayan mo, bro? Ito hadis. Basa. Sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang nakikigaya sa isang sambayanan, siya ay kaisa nila. Hadis Abu Daud, hadis 4031, hadis Ahmad, volume 2, hadis 50. Sino man ang nakikigaya sa isang sambayanan, siya ay kaisa nila. Hindi ito ordinaryong panggagaya Ang ginagaya mo mismo ay ang pagsuporta sa isang piyesta na iniaalimura sa Panginoon mo, iniiinsulto sa Panginoon mo, na pinapanganak ang Panginoon mo. Pag sinabi mo Merry Christmas, sino ginagaya mo? Sino ginagaya mo? Pag pinatin mo anak mo sa Christmas party, sino ginagaya mo? Pag nag-organize ka ng Christmas party na papalitan lang ang pangalan, sinong ginagaya ninyo? Mga sahaba? Ba hindi? Kapag nagbebenta ka ng Christmas paraphernalia, sinong ginagaya mo? Mga sahaba? Hindi. Sino ginagaya mo? Mga kufar, mga musyrikun. At anong sabi ng hadis? Ulitin natin. Itong hadis na ito patungkol sa ordinaryong panggagaya sa kultura ng sambayanan. Ano pa kaya kung ang ginagaya mo mismo ay ang piyesta na pag-alimura sa Panginoon mo? Ha? Basa ulit. Sino man ang nakikigaya sa isang sambayanan, siya ay kaisa nila. Ano ang tafsir ng mga ulama sa siya ay kaisa nila? Kung ang ginagaya ng mga kufar, kafir ka rin. Kung ang ginagaya ng mga musyrikun, musyrik ka rin. Kung ang ginagaya ng mga Katoliko, Katoliko ka rin. Yun ang ibig sabihin ng balik-balik Islam, balik-balik Katoliko ang Muslim kapag Disyembre. Allahu Akbar. Okay. Ngayon, puntahan na natin. Abi, anong gagawin namin, bro? Nandito tayo sa bansang hindi Muslim. Anong gagawin natin? Natural. Huwag ka makikipagbatian ng Merry Christmas. Pag binati ka, sagutin mo. Patnubayan ka ng Allah. Pagbibigyan ka ng regalo, bago dumating yung pagbibigyan ng regalo, sabihan mo ni mga kapitbahay mo, oy mga kababayan, hindi pa ako tatanggap ng Christmas gift ha, huwag niyo akong bibigyan. Bawal sa amin. Huwag kayong sasama ang loob ninyo ha, dahil hindi ko tatanggapin. Dahil yan ay alay kay Jesus bilang anak raw ng Allah na kataas-taas ang lapastangan sa amin, sa Islam. Yan ang gagawin mo. Kapatid sa pananampalataya, huwag kang sasali sa Christmas party. Paano yung anak ko? Okay, ito. Makinig kayo mabuti. Tungkol sa anak mo na nag-aaral. Babasahin ko sa iyo ang batas ng Department of Education. At kung mayroon kang anak na nag-aaral na pinipilit ng teacher, pagkatapos ng prayer mamaya, lumapit ka. Picturean mo to. Then ipakita mo sa teacher mo. Teacher na anak mo. Picturean mo itong batas. Magbihis ka, formal, pumunta ka sa paaralan, kausapin mo ang teacher na anak mo or principal mismo. Magalang na salita. Huwag mo kaming gagayahin na sumisigaw kapag kutubah. Dahil alam namin, malat kayo Muslim kaya bubungubulyaw kami. Yan ang sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ang pinapaksa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, impyernong apoy, namumula, sumisigaw. Kapag ang paksa niya paraiso, malumanay ang kanyang salita. So, ganito, kakausapin mo ang teacher, ma'am,
Sir, bawal po sa amin ang Christmas party. Pwede ba exempted na lang yung anak ko? May mga teacher na matalino at alam nila yung batas. Sasabihin, opo, Mrs., exempted na anak mo. Pero mayroon namang mga teacher na bobo na nga, hindi alam yung batas, anti-Muslim pa. Sasabihin niya, Mrs., alam mo naman, nag-Christmas kami rito taon-taon. Bakit ka nag-enroll dito? Doon kayo lumipas sa ibang school na walang Christmas. Sabihan mo, ma'am, mayroon pong batas, ma'am. Babasahin ko sa iyo, ma'am, ha? Ito, babasahin ko. Then, Tagalogin ko mamaya. Department of Education, Department Order Number 32, Series 2013, reiterating Dex Order Number 53, Series 2001, strengthening the protection of religious rights of students. Policy number 3, Muslim students shall not be required to participate in non-Muslim religious rights. Tagalogin ko, simplify ko. Ang mga Muslim na estudyante, hindi po pwedeng ipilit sa kanila anuman ang gawain na labag sa kanilang relihiyon kasama ang Christmas. Sabi mo sa teacher, ma'am, batas po ito, ma'am. Pag pinilit niyo anak ko, ididimanda ko ang para lang ito. Batas yan. Kakalabanin mo, batas. Walang teacher na sira ulo. Walang principal na sira ulo. Kalabanin mo ang batas. Kahit saan kayo makarating na Supreme Court, hindi sila mananalo. Batas ang hawak mo. Kahit anong eskwelahan, private or public school, batas. Ito. Okay. Puntahan natin yung empleyado. Brother, tatanggalin ako sa trabaho. Pag hindi ako mati ng Christmas party, anong gagawin ko? Kausapin mo yung boss mo lang mahinahon, magalang. Sir, ma'am, bawal po sa amin ng Christmas. Matapos may paliwanag, may mga manager na mabait. Okay, exempted ka Muslim. Mayroon namang mga manager na sasabihin niya, anong pakialam ko sa relihiyon ninyo? Lalo na kung anti-Muslim, galit sa Muslim. Kung ayaw mo ng Christmas, bukas ang pinto. Ibig sabihin, mag-resign ka. Para kang pinapalayas. Sabi mo sa kanya, sir, dalawang batas babasahin ko sa iyo. Number 1, Presidential Decree 1083. Itong Presidential Decree 1083, ito po yung tinatawag natin na Sharia Philippines. Ito yung batas natin ng mga Muslim sa Pilipinas. Sabi mo sa boss mo, basahin ko siya summary. Ano ang summarize ng batas na ito? Ang summarize ng batas na ito, pwede nyo tuktukin sa Google, ha? PD 1083. Honoring and respecting the customs and traditions of the cultural minorities in the Philippines. Igagalang, respetuhin ang kultura natin. Paniniwala, pananampalataya natin, relihiyon natin. Hindi pwedeng ipilit sa iyo ano ang labag sa iyong relihiyon. Sabi mo sa boss mo, sir, batas ko. Mayroong boss na matalino, okay, exempted ka. Mayroong naman boss na pilosopo. Sabihin niya sa iyo, pakialam ko dyan. Batas hindi yan eh. Hindi ako sakop niyan. Christian ako. Para lang sa Muslim yan. Okay. Sabihin mo, sir, ito sir, Constitution mismo. Hindi lang para sa Muslim. Hindi lang para sa Kristiyano. Lahat ng mamamayan ng Pilipinas. Basa. 1987, Constitution of the Republic of the Philippines, Article 3, Section 5. Tagalogin ko. Diretsahin kong translation. Ang lahat ng mamamayan ng Pilipinas ay malaya na isagawa ang kanilang relihiyon at walang sino man, Muslim or Christian, sino man, at walang sino man ang pipilitin sa anumang labag sa kanyang pananampalataya. Sabi mo sa boss mo, sir, Constitution ito ha, saligang batas. Lahat ng batas ng Pilipinas, Presidential Decree, Executive Order, or anuman, Republic Act, whatever na batas sa Pilipinas, Administrative Order, lahat ng batas sa Pilipinas po, pagdating sa Constitution, tiklop. Kakalabanin mo Constitution, makarating tayo ng Supreme Court, sir. Hindi ka mananalo.
Baka magsara tong kumpanya mo. Mga kapatid sa pananampalataya, ibig sabihin ay ipakita mo sa anak mo murang kamalayan ng anak mo. Ipamulat mo sa kanya papaano mo ipagtatanggol ang kanyang karapatan sa Islam. Para paglaki ng anak mo na nagkaanak siya, ganun din ipagtatanggol niya ang karapatan ng kanyang anak sa Islam. Hindi po pwedeng tutunghanga lang tayo. Walang gagawin. Magsalita ka, may karapatan ka. Hindi mo naman nilalabag ang batas. Mayroon tayong batas. Magsalita ka ng maayos. At ipaliwanag mo, labag sa batas na pilitin ang Muslim sa Christmas.